Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Tio Pisto, shout out kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2361 hanggang 2365. Earth Cloud City, Villa sa gilid ng burol. Si Ivory sa likod bahay ay nakasuot ng puting palda, na mukhang isang diwata. Ang kanyang mahabang buhok ay umindayog sa simoy ng hangin, at siya ay may isang uri ng diwata. Mula nang gumaling si Ivory mula sa karamdaman, naging iba na ang buong ugali niya, at may mga pasulpot-sulpot na memory picture sa kanyang isipan, na nauugnay sa apocalypse. Hindi alam ni Ivory kung ano ang nangyari ngayon, ngunit alam niya na ang ilan sa kanyang malalalim na alaala ay unti-unting nagigising, at ang kanyang konstitusyon ay nagbago ng malaki. May hindi maipaliwanag na puwersa na dumadaloy sa kanyang katawan, na maaaring magpagawa sa kanya ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Halimbawa, kapag gusto niyang makakuha ng isang bagay, kailangan lang niya ng isang pag-iisip para makuha ito. Ito ang nangyayari sa mitolohiya. Noong una, nakaramdam ng takot si Ivory dahil sa pagbabagong ito, ngunit ngayon, unti-unti na siyang nakikibagay dito, at habang lumilinaw ang alaala sa kanyang isipan, naiintindihan din niya na siya ay ipinanganak na pambihira. Sa oras na ito, isang malambing na boses ang nagmula sa likuran. Inay-inay. Narinig ni Ivory ang boses na ito, ang kanyang mukha ay agad na puno ng paghanga, lumingon, tumingin sa rikatihan na yan na tumatakbo palapit sa kanya, nakangiting sinabi, "Nianer, maangin sa labas, paano ka nakalabas?" Wala pang 2 taong gulang si Han Nayan, ngunit napakalakas ng kanyang talento sa wika. Ngayon ang simpleng komunikasyon ay napakadali para sa kanya. Tumakbo papunta kay Ivory, kapag nag-squat si Ivory, mabigat ang tono ni Han Nayan sa mukha ni Ivory. "Ma, iniisip mo na naman ba si Papa?" Tanong ni Han Nayan. Tumanggo si Ivor at nagtanong, "Nami-miss ba ni Nayaner ang kanyang ama?" "Well, kailan babalik si Dad?" Tanong ni Han Nayan. Alam ni Ivory na ang Aaron ay napunta sa Apocalypse, ngunit kung kailan siya makakabalik ay isang hindi alam na bagay. Gayunpaman, naisip na ito ni Ivory. Gusto niyang mahanap si Aaron, at pagkatapos ay maghintay ng walang layunin, na isang pagpapahirap na hindi kayang tiisin ni Ivory. Kinuha ni Mom si Nayaner kay Dad, "Okay," sabi ni Ivory. Pinalakpakan ni Han Nayan ang kanyang mga kamay at tuwang-tuwang sinabi, "Okay, okay, hahanapin ko ang aking ama." Hahanapin ni Nayaner ang aking ama. Sa pagtingin kay Han Nayan na masaya, sumunod din si Ivory nang nakangiti. Pagkatapos ibalik si Han Nayan sa villa, inaalagaan siya ni Ting. Pumunta si Su Yingxia sa pag-aaral ni Han Tianyang. "Lolo," tumayo si Han Tianyang at sinabing, "Welcome Summer, ano ang maitutulong ko sa iyo?" "Pupunta ako sa Changqi, naghahanap ng Aaron." Direktang ipinahiwatig ni Ivory ang layunin ng kanyang pagdating. Dahil ito ay isang mahusay na desisyon, hindi na kailangan upang matalo sa paligid ng bush. Nang marinig ito ni Han Tianyang, naging marangal ang kanyang ekspresyon. Hindi napigil ang sabihin ni Yan Jun, "Welcome Summer, nasaan ang Apocalypse?" "Walang nakakaalam. Paano mo mahahanap ang Aaron?" "Alam ko kung nasaan iyon," sabi ni Ivory. Napatingin si Yan Jun kay Ivory nang may pagtataka. Paano niya malalaman kung nasaan ang Apocalypse? "Dapat nating malaman na ang Apocalypse ay napakalihim. Imposibleng may mag-imbestiga sa totoong lokasyon ng Apocalypse kahit na ginugol niya ang kanyang buong buhay. Paano niya malalaman kung Apocalypse lang ang narinig niya?"
Aaron ang nag-iwan sa iyo ng mapa ng daan. Tanong ni Han Tianyang. Bakit alam ni Ivory? Ito ay dahil may naaalala siya tungkol sa apocalypse sa kanyang isip, ngunit ang paliwanag na ito ay halatang hindi makumbinsi sina Han Tianyang at Yanjun. Maaari lamang sundin ang mga salita ng Han Tianyang nodded, sinabi, oo, ibinigay sa akin ng Aaron ang tiyak na lokasyon ng apocalypse, siguro gusto niya rin akong mahanap siya. Nasa dilema si Han Tianyang. Ang apocalypse ay hindi isang bagay na madaling masira ng mga ordinaryong tao. Kahit na alam talaga ni Ivory ang lokasyon ng apocalypse at natagpuan niya, hindi niya makita ang Aaron, at may isang tiyak na antas ng panganib. Welcome Summer, paano mo biglang gustong pumunta sa apocalypse? Tanong ni Han Tianyang. Sinabi ni Ivory na may mahinang ngiti, nami-miss ni Niner ang kanyang ama. Gusto ko siyang kunin para tingnan. Gusto mo bang magdala ng Niner? Kinakabahang sinabi ni Han Tianyang na ngayon ay si Han Nayan ang apple of the eye ng pamilya Han. Maging si Han Nayan na tinatangay ng hangin ay magdudulot ng pagkabalisa kay Han Tianyang. Natural, ayaw niyang umalis si Ivory kasama si Han Nayan. Oo, matigas na sinabi ni Ivory na ngayon ay may kakayahan na siyang protektahan si Han Nayan, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Han Nayan. Welcome Summer, have you considerably clearly? Dapat alam mo na kahit pumunta ka sa apocalypse, baka hindi mo makita ang Aaron. Nagpapaalala ng paraan si Yanjun. Lolo yan, don't worry. Walang makakapigil sa akin. Sabi ni Ivory. Matagal nang nalaman ni Yanjun na si Su Yingxia ay iba sa dati, na hindi lamang makikita sa kanyang personal na ugali, kundi higit pa dahil sa pagganap ni Ivory. Sa isang pagkakataon, Yanjun makita ang ilang mga hooligans nais na Ivory pagpapatupad, kapag siya ay handa na upang ibigay, ngunit hindi inaasahan ng ilang mga hooligans ay Ivory madaling knock sa lupa, ang kasanayan, kahit Yanjun nakita din napakakamangha-manghang. Kahit na hindi alam ni Yanjun ang nangyayari, alam niyang iba na si Ivory sa dati, ano bang problema mo, Ivory? Hindi mapigilan ni Yanjun na magtanong, Lolo yan, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, ngunit ngayon, hindi ako sigurado sa sarili ko, sabi ni Ivory. Bamantong hininga si Han Tianyang. Minsang sinabi ni Yanjun na kahit siya ay hindi maaaring maging kalaban ni Su Yingxia, kaya alam niyang hindi niya mababago ang desisyon ni Su Yingxia. And in some ways, it's good to go to the apocalypse, at least to know how Aaron is now, pumayag ba ang tatay mo? Tanong ni Han Tianyang, papayag siya. Sabi ni Ivory, sa kasong ito, hindi ka pipigilan ni Lolo, ngunit dapat kang mag-ingat. Kung naaksidente ka, hindi na makakapagpaliwanag si Lolo sa Aaron sa hinaharap. Sabi ni Han Tianyang. Tumanggo si Ivory at lumabas ng study, sigurado ka bang kasing galing siya ng sinasabi mo? Seryosong tanong ni Han Tianyang kay Yanjun, magiging mas makapangyarihan lang siya kaysa sa inaakala ko. Ito ay maaaring Aaron Yuan ang natitira para sa kanya. Ang intensyon ay maprotektahan niya ang kanyang sarili, ngunit hindi ko inasahan na si Ivory ay napakatalino. Sabi ni Yanjun, mabuti iyon. Sa totoo lang, gusto ko ring malaman kung ano ang nangyari sa Aaron ngayon. Ang apocalypse ay hindi papayag na umalis ang mga tao. Hayaang tingnan ni Yingxia, sabi ni Han Tianyang. Nang sabihin ni Ivory kay Goyaw ang kanyang desisyon, hindi ito tinutulan ni Su Goyaw. Pinaalalahanan lang niya si Ivory na mag-ingat. Sa araw na iyon, ang Hillside Villa. Pinanood ni Han Tianyang, Yanjun, Shi Jing, Su Goyaw at Shating ang pag-alis ng mag-ina ni Ivory. Ang batang babae ay patuloy na kamakaway sa lahat, na nagpaiyak kay Shi Jing at kay Ting. Sa daan patungo sa apocalypse, ang mag-ina ni Ivory ay inatake ng maraming alon. Pareho silang gustong patayin. Sila ay malupit at malupit. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang Ningzu na iniwan ni Fu Yao, ang lakas ni Ivory ay hindi ang kayang makamit ng mga ordinaryong tao, kaya ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi nagbabanta sa kanya. Si Ivory, na mabait ang puso, ay bukas palad ding pinakawalan ang mga taong iyon. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong patayin siya ng mga taong ito at si Han Nayan, siya at si Aaron ay may isang bagay na pareho. Kung hindi niya kailangan, hindi niya kikitil ang buhay ng ibang tao sa kanyang kalooban. Bakit ang daming masasamang tao? Tanong ni Han Nayan kay Ivory. Hinawakan ni Ivory ang Aaron, hinawakan ang ulo ng batang babae, at sinabing, dahil may malaking kontrabida sa likod nila,
hayaan mo silang gumawa ng masama, hanggat nalaman ng kanilang ina ang malaking kontrabida, hindi sila gagawa ng masama sa hinaharap. Tumango si Hanayan at sinabing, "Oh, ma, nasaan si Papa?" Tanong ni Hanayan. Alam ni Ivory na gusto niyang itanong kung kailan niya makikita ang kanyang ama, ngunit sa yugtong ito, hindi niya ito maipahayag ng perpekto, at sinabing, "Malapit ko nang makita ang aking ama." Si Hanayan ay puno ng kagalakan, ipinapalakpak ang kanyang maliit na kamay, mukhang nasa sabik at inaabangan ito. Malapit sa Apocalypse, nakatagpo si Ivory ng ilang mga alon ng ambush, ngunit ang mga taong ito ay hindi gusto ang kanyang buhay, nais lamang napigilan siya sa paglapit sa Apocalypse. Matapos isa-isang lutasin ang maliliit na problema, sa wakas ay dumating si Ivory sa Yellowfield. Bagamat hindi pa siya nakakapunta dito, lahat ng nasa harap niya ay napakapamilyar sa kanya, at tila malakas ang pakiramdam niya na makilala siya. Sa oras na ito, isang babae ang nakatayo sa harap ni Ivory. Lumabas ka sa Apocalypse. Ang mga tao sa secular na mundo ay hindi kwalipikadong lumitaw dito. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit sa iyo. Ang nagsasalita ay siya Xiao Xiao. Pagkatapos niyang i-demote sa yellow level, sinubukan niyang si Xiao Xiao ang lahat ng paraan para bumalik sa sky level, ngunit hindi tumango si Qing Feng. Hindi sapat ang lakas ni He Xiao Xiao, kaya kailangan niyang manatili sa yellow level sa lahat ng oras. Dahil dito ay kinasusuklaman niya ang Aaron at inilipat ang kanyang galit kay Ivory at Hanayan. Sa katunayan, habang papunta sa Changqi, inayos niya si Xiao Xiao ang mga pananambang na nakilala ni Ivory. May tanong si He Xiao Xiao na ayaw niyang intindihin. Bakit niya inayos ang napakaraming tao, at hindi nila mapigilan si Ivory? Mayroon pa bang proteksyon si Ivory ng mga eksperto sa paligid niya? Gusto kong makita ang Aaron. Mangyaring ipaalam sa akin. Mahinahong sabi ni Ivory, puno ng kagandahang loob. Ngunit siya Xiao Xiao ay walang pakialam kung ano ang ugali ni Ivory. Kinamumuhian niya ang mag-ina dahil sa galit niya sa Aaron. Gusto niyang makahanap ng tamang dahilan para patayin sila. Paano niya matutulungan silang iulat ito? Hindi ko alam kung sino si Aaron, pero alam kong hindi ka qualified na pumunta dito. Binabalaan kita sa huling pagkakataon na umalis dito, kung hindi, magiging bastos ako sa iyo. Sabi ni Xiao Xiao. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory. Bakit galit na galit ang babaeng ito sa sarili niya? Kung mga ordinaryong tao lang ang pumupunta dito, hindi ba ito magagalit sa kanya? Masasabi ba natin na may contradiction sa pagitan niya at Aaron, na naglilipat ng kanyang galit sa kanyang sarili? Sinasabi ko ulit, gusto kong makita ang Aaron. Kung gusto mo akong pigilan, maaari mong subukan, mahinang sabi ni Ivory. He Xiao Xiao leng saglit, na may kahit na paghamak sa pagtawa. Kahit na hindi siya ang kalaban ni Aaron at hindi niya kayang ikumpara sa Aaron, hindi ba niya may kukumpara sa ordinaryong babae sa secular na mundo? Gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ko pananagutan ang pagkamatay ng iyong mag-ina sa aking mga kamay. Sabi ni Xiao Xiao, mukhang gusto mo na akong mamatay. May sama ka ng loob sa Aaron. Nakangiting sabi ni Ivory. Malamig ang mukha ni He Xiao Xiao at hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Ivory, masyado ba siyang magaling, kaya hindi ka kumbinsido? Dahil ba sa gusto mong ikumpara ang iyong sarili sa kanya at makitang hindi ka talaga kwalipikado? Ang mukha ni He Xiao Xiao ay naging napakapangit dahil sa mga salitang ito. Ngayon ang Aaron ay hindi na may kumpara sa dating mapagmataas na anak ng langit. Paano niya maihahambing? Ang tanging bentahe niya ay ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ngayon, kahit siya Qing Feng ay walang pakialam sa kanya, kung ano ang halaga ng kanyang pagkakakilanlan. Biro lang ngayon ang anak ng Panginoon ng 3 bulwagan. Si Aaron ay isang malakas na tao. Gusto mong mamatay. Si He Xiao Xiao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Ivory na sa sandaling ito, nagpasya siyang patayin siya. Hinding-hindi siya magpapakita ng awa kina Ivory at Hanayan. I've made it very clear. Naghahanap ako ng Aaron. Mahinahong sabi ni Ivory. Babae Shabby, alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob ka na kausapin ako ng ganito. Sa Apocalypse, gusto kong mamatay ka, hindi ka na mabubuhay. Sa sandaling bumaba ang boses ni Xiao Xiao, sinugod niya si Ivory. Si He Xiao Xiao ang pinakamahina sa Changqi, ngunit sa kanyang opinyon, ito ay higit pa sa sapat upang harapin si Ivory.
Ngunit hindi niya inaasahan, inayos niya na patayin si Ivory sa mga taong iyon, maaaring personal na hawakan ni Ivory. Sa oras na ito, hinarang ng dalawang figure ng lalaki ang mag-ina ni Ivory. Nang makita ang dalawang taong ito, hindi na sila napigilan ni Xiao Xiao dahil sila ang pinakamagaling sa yellow level. Kung hindi dahil sa assessment period, wala sana sila sa yellow level. Zhuang Tang, Gang Tian, anong ginagawa mo? Tanong ni He Xiao Xiao sa dalawang hostage na may malamig na mukha. He Xiao Xiao, kung maglakas loob kang saktan siya, mamamatay ka ngayon. Sabi ni Zhuang Tang tulad ng frost. Si He Xiao Xiao ay natatakot na umatras. Wala siyang elemento para suportahan ang tapang kapag ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ni Zhuang Tang. Zhuang Tang, ano ang ibig mong sabihin? Ang babaeng ito ay nakapasok sa apocalypse, at gusto niyang mamatay sa kanyang sarili. Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng apocalypse? Sinabi ni He Xiao Xiao, sa aking mga mata, siya lamang ang panuntunan. Mahinang sinabi ni Zhuang Tang na ang tinatawag na mga alituntunin ng apocalypse ay dating lubos na pinahahalagahan, kahit na itinuturing na mga imperial na utos. Ngunit ngayon, para kay Zhuang Tang at Gang Tian, ang mga salita lamang ni Aaron ang pinakamahalaga. Nang umalis si Han Sanchen, hiniling niya kina Zhuang Tang at Gang Tian na protektahan si Ivory. Ngunit dahil hindi pa nila na-absorb ang enerhiyang hatid ng pulang prutas, maaari lamang silang manatili sa apocalypse ng ilang sandali. Ngayong dumating na si Ivory sa apocalypse, natural na gusto nilang protektahan ang mag-ina. Kahit na gusto nilang maging kaaway sa buong apocalypse, hindi uurong sina Zhuang Tang at Gang Tian. Mula sa sandaling lumuhod hanggang Aaron, ang dalawang taong ito ay naging ganap na tapat sa Aaron, siya. Zhuang Tang, sino ang sinabi mo? Tanong ni He Xiao Xiao, siya, syempre, ay Aaron. Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!